people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay ngayong araw ng, syempre, Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. My gosh, ang bilis ng araw, Thursday na. So, parang kailan lang nagdiriwang lang tayo ng Christmas, New Year. Ngayon ay April na at halos nasa kalahati na tayo ng buwan ng April at papunta na tayo sa Mayo. So, malapit na magkalahati ng taon, no? Grabe. So, pero syempre, maraming salamat sa Panginoon dahil, alam mo yon, pinagpapala tayo ng bonggang-bongga. At syempre, yung kalusugan natin ay talaga naman okay na okay. At hindi lang yan, syempre, dapat lagi kayo naka-smile para swertehin ang mga buhay-buhay natin. Dahil, ayon, nagbibigay yan ng positive thing sa atin, di ba? At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. At syempre, sa mga makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, eto nga, para sa una nating chika. Siyempre, Mr. Pilipinas Worldwide. Ayan na. So, nireveal na ang mga panalo. So, ang mga nanalo, siyempre, ay talaga namang mga gwapog. Yung pambato natin sa supranational, sa international, sa global, sa Manhunt, Cosmopolitan, at siyempre sa Eco International. At talaga namang masasabi ko, in fairness, ang galing nilang pumili. So, para sa supranational natin, may laban ba? Oo naman, may laban talaga ang kagwapuhan ng ating pambato na si Felipe at talagang masasabi ko, my gosh, legs pa lang, panalo na. And then, of course, syempre sa Mr. International naman ay si John Bonifacio. Ay, talaga namang gwapong-gwapo si John Bonifacio at parang feeling ko, gwapo siya in person. And then naman, syempre sa global naman, si MJ. Si MJ ang ilalaban natin. Fit na fit din siya para sa Mr. Global. And then, of course, yung Manhunt natin ay sa susunod na taon pa to. At si Mr. Cosmopolitan na si John. Another John na naman. John Bonifacio. Yung kanina pala si John Wayne. Sorry. So, yun. Si John Bonifacio naman sa Mr. Cosmopolitan. At happy naman ako. At sa Eco International, nakahang pa din sila. Wala pang pageant. Pero itong mga lalaking to na nabigyan ng title ay malakas ang chance sa international stage katulad din ng mga kandidato natin nung nakaraang taon. So parang feeling ko ngayon ay, oh my gosh, panalo. Panalo tayo dyan ng bonggang-bongga. Ang sarap sa kanila, ng magpahag. Oh my gosh, lalo na kay Mr. International. Diyos ko, ang ganda ng katawan. And then, of course, excited ako na makita si MJ at saka si John Wayne. Ngayon pa lang, good luck sa kanila. Malakas ang laban natin. And then, of course, eto, hindi lang sila ang lalaban ng international pageant, kahit si Oliver Crete, ito nga, para sa sumunod natin chika. So, malakas din ang chance daw bang makuha ang title ng Man of the World. To be honest, yes, nakikitaan ko talaga ng potential ang pambato natin dito sa Man of the World at naniniwala ako na sobrang lakas ng dating ng lalaking to. At parang feeling ko, swerte tayo sa kanya, di ba? So, yon. Kasi nga,
may chance tayong makuha ngayong taon na to ang Man of the World dahil sa kagwapuhan at kagalingan ng ating pambato. At looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena niya, ganap niya sa darating na kompetisyon ng Man of the World. So, I'm so excited. Ikaw ba, excited ka ba? Dapat ma-excite ka. At hindi lang yan. Dahil ito nga, usap-usapan din. Kaya daw ba ng back-to-back ng pambato natin sa Mr. Pilipinas Worldwide para sa Mr. International? To be honest, syempre mahirap naman mag-expect ng back-to-back. Pero kung papalarin, bakit hindi? Malakas ang pambato natin na si John Wayne at parang feeling ko kaya naman niya talagang pantayan din yung mga nagagawa ng mga nananalo dito. Pero syempre, kailangan niya din maghanda. Hindi lang naman kagwapuhan ang kailangan sa Mr. International dahil kung kagwapuhan ang pag-uusapan, lahat ng kandidato doon ay talaga naman to the highest level. Pero syempre, kailangan din niyang mag-perform, kailangan din niyang ipakita ang galing niya. And then, depende kung magugustuhan ng hurado. But for now, nakikita ko sa kanya, ang lakas na itong maka-top 5. Ganon. At naluloka talaga ako kasi nakaka-excite, di ba? Pero yung back-to-back, huwag na muna tayo mag-focus doon. Mag-focus na muna tayo kung ano ang paghahanda na kailangan niyang gawin para sa competition na to. And then, let's see kung mananalo nga ba tayo, di ba? So, yun. So, basta laban at magtiwala sa pambato natin dito sa Mr. International. Kasi mahirap din naman kasi makuha talaga yung level na katulad ni Kurt, di ba? But naniniwala ako na may possibility na magawa niya yon. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, isa ding pinag-uusapan sa social media, ang ating Mr. Cosmopolitan. Kung wala daw tong iskandal, baka daw, siya ang nanalo Mr. International or kung ano pa man. So, tigil na natin yan. Yung iskandal na yon, sana napanood ninyo. Charot. So, yan. Ako, para sa akin, ayun nga ang mga kalalakihan, sana iniisip din nila in the future kung ano ang magiging effect ng mga ginagawa nila dahil baka bumalik nga, di ba? So, alam naman natin na yung scandal na meron siya. At alam din natin, syempre, ang organization ay maingat sila sa mga background ng mga kalalakihan. But nandoon ako sa part na parang siguro hindi naman makaka-apekto. Bakit naman si Mr. International si Mr. Supranational noon may scandal din, di ba? Pero hindi naman nila dinitrone. Kumbaga, ang akin ay tama naman, baka maging apekto. Pero ako, para sa akin, hindi naman yun yung dahilan kung bakit nilagay siya sa Mr. Cosmopolitan. Nilagay siya sa Mr. Cosmopolitan dahil naniniwala ang organization na meron siyang kakayahan na maipanalo ang Mr. Cosmopolitan. At isa tong challenge para kay John Bonifacio. Hindi tayo nakafocus doon ano ba ang background niya kasi nandito na tayo sa kasalukuyan. At parang feeling ko naman alam na ng lahat yan, di ba? And then, bigyan natin siya ng chance na ma-offer, na ma-open ang doors na opportunity sa buhay niya. At ito nga ay binigyan siya ng pagkakataon na mag-compete dito sa Mr. International, Mr. Cosmopolitan. At kung nagawa ng ating pambato na maging first runner-up, pwede din naman to na mag-penetrate ng bonggang-bongga. So, sabi ganun, back-to-back first runner-up daw kasi daw si Kenneth din daw may scandal kaya daw hindi daw pinanalo ng organization. Hindi ko alam kung yun ba yun dahilan. Pero ang alam ko ay ginawa ni Kenneth yung makakaya niya para makuha niya yung title na para sana sa Pilipinas. Pero ayun, first runner-up is a first runner-up. Malayo na talaga ang narating niya. At masasabi ko sa inyo na talagang inalaban to ni Kenneth. At ito naman si Pampanga or si John Bonifacio, sana magawa din niya yung best niya katulad ng ipinakitang galing ni Kenneth Marcelino, di ba? So, laban and good luck. So, wish all the best para sa kanila. And let's see, in the future, di ba? So, panalo yan. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Czech Republic para sa
MGI All-Stars ay dating fourth runner-up sa MGI noong 2022. Ito nga ay wala nang iba kundi si Marina Bekova. So tingin mo Mama Sam, malaki ba yung chance siyang manalo ng Miss Grand All-Stars? To be honest, malakas in terms of beauty. Kasi yung beauty kasi syempre, alam niyo naman to, beauty contest to. So kung nagawa niya maging fourth runner-up, advantage sa kanya yon para sa laban niya dito sa MGI. Lalo na alam ni Mr. Nawat kung ano ang katangian at kung gaano ba kaganda ang pambato ngayon ng Czech Republic. So depende na lang yan sa ipapakita niyang laro at kung talagang nag-grow na siya as a candidates, di ba, ng Czech Republic. Pero yung ganda nandoon talaga, maganda talaga to sa personal. At natutuwa ako sa kanyang pagbabalik. At tignan natin, di ba? So, yon. So, kung ang Venezuela at Czech Republic may pambato, syempre meron ding pambato ang Colombia. So, ito naman ay si Priscilla Londoño. Na dating fifth runner-up naman sa Miss Grand International noong 2022. Ang taray, no? May fourth runner-up, may fifth runner-up. So, sino ang mas magaling? Siyempre, yung fourth runner-up. Pero, challenge to kay Priscilla kung paano nga ba siya mananalo sa competition na to. Di ba? At paano niya malalagpasan ang galing na ipinakita ni Marina during that time na naglalaban sila sa Miss Grand International. So, another challenge to para kay Priscilla, di ba? Bukod doon kasi sa nalagay niya na sa pwesto yung sarili niya, makakalaban niya pa yung dati niyang nakalaban na sa Miss Grand International. Di ba? Nakakaloka. So talagang pabalik-balik lang sila. Di ba? At maloka ka talaga kasi syempre kabugan ng galing yan at kabugan ng ganda. Di ba? At eto, kabugan nga ba talaga ang magaganap ngayon dito sa national costume ng Miss Universe Philippines sa Pangasinan. Kasi dati, Sultan Kudarat ay talagang ipinakita naman, umangako doon sa national costume ngayon. Sobrang panalo, sobrang winner talaga yung kabugan doon. At talaga naman nakita naman natin kung paano ginastosan to ng Sultan Kudarat. Pero hindi rin nagpahuli ang Pangasinan dahil ang laki din ng stage at talaga namang panalo din na parang Miss Universe na. So, ganito kaya kaganda ang coronation ng Miss Universe Philippines. So, yan yung abangan natin. Kasi nga, sa ngayon pa lang, nakikita na natin na ganito kabongga. Aba, so ibig sabihin yan, ay ganun din kabongga ang magiging ganap para sa Pangasinan. Pero tingnan ninyo ang Sultan Kudarat 2024, yung 2025 walang naganap na kabongga na national costume, no? And then ngayon, 2026, magbabalik siya at abangan ninyo yon. So, tingnan natin kung ano yung eksena. And then, para naman sa sumunod na chika, MJ Lastimosa, tingin mo, kaya-kayang lumaban ng MGI All-Stars. Ito nga, may nag-comment nga, sayang naman ang ganda kung hindi isasabak sa MGI All-Stars sa MJ Lastimosa na alam natin na naging close kay Mr. Nawat ng bonggang-bongga. Ang sabing gano'n ni MJ, sinagot niya, bantayo mare. So, hindi pa sila okay ni Mr. Nawat. Pero, kung sakali man mag-approach si MJ, malay naman natin, di ba? Magustuhan na at maging okay na sila ni Mr. Nawat. So, I hope na sana ay magkaroon ng closure na yung kanilang alitan. So sana magkaayos na sila. And then ayun, so malay mo, manalo siya ng MGI All-Stars. Pero feeling ko kung sasali siya ngayon, liligwakan siya ng bongga-bongga ni Mr. Nawat kasi alam naman natin si Mr. Nawat, di ba? Mapagtanim din niya ng galit. Pero parang feeling ko sobrang tagal na, malilimutan na yun ni Mr. Nawat at move on na. Ganon, di ba? So ako para sa akin, kailangan. At para naman sa sumunod na chika, pambato ng Bohol, Baguio City at Cebu Province, Mama Sam, sino sa tingin mo ang makakarating sa dulo ng competition? To be honest, lahat naman sila ay gusto ko. Gusto ko si Bohol kasi iba din
ang ipinapakita ni Bohol. Gusto ko din si Baguio City. Si Baguio City, di ba, from the beginning pa lang, talagang nasa top 5 list na natin yan. And then si Cebu Province, lalo na. Pero sa totoo lang, sa kanilang tatlo, ang pinakamalaking chance na makakarating sa top 5, syempre si Cebu Province. Iba kasi si Cebu Province yung ipinapakita niya. Pero ayun nga, medyo naloka lang ako sa kanya sa closed door interview. But nandoon pa rin ako na makakabawi si Nicole Borromeo. Kasi parang feeling ko kasi si Nicole Borromeo parang nandoon din siya sa part na strategy game niya na parang alam mo yung igigewang-gewang niya yung ano, pero pagdating sa finals magugulat kayong lahat dahil makakasagot siya ng bonggang-bongga, di ba? So yun, so ako iniisip ko din yun baka strategy game niya lang yan na kunwari mahina siya tapos biglang manliligwak at bigla tayong gugulatin sa eksena, di ba? But looking forward ako kung ano nga ba ipapakita ni Cebu Province dito sa competition at kung makakarating nga ba siya talaga sa dulo ng competition. Ako parang feeling ko sure ako makakarating siya sa top 5, to be honest. And then si Baguio City. Si Baguio City, malakas din yung laban. At nakikita naman natin na talagang umaarangkada din sa competition na to. Parang feeling ko kung si Baguio kaya niya mag-top 10. And then kung suswertehin pagdating sa sa Q&A, ay kaya pa mag-penetrate ng top 5. So isa din siya sa mga nakikita ko na hindi rin imposible. Si Bohol, to be honest, ang swerte na neto pag nakarating ng top 10. So, para sa akin, top 20, top 10, papasok. Pero, yung top 5, hindi ko pa siya nakikita doon. Mas malaki pa rin yung chance talaga ni Baguio na makarating sa top 5. And then, mas naniniwala ako na kayang makarating ni Cebu Province talaga sa top 5 ng competition na Miss Universe Philippines. But, kung meron mang i-appoint sa kanila, malinaw sa akin na ma-appoint si Baguio City bilang Miss Eco International. So, malalaman natin yan in the future kung sino nga ba ang magpe-penetrate sa kanila ng bonggang-bongga at kung sino nga ba ang makakarating sa dulo ng competition. Diba? So, yun. So, I'm so excited and I'm so happy kung anong yung ipapakitang galing ng mga kandidatang to at naniniwala naman ako na lahat sila ay talagang may pinapakitang lakas. At yun yung abangan natin. Diba? Let's see kung sino nga ba ang kakabog sa kanila ng bonggang-bongga. So, yan. Good luck and wish all the best. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pinag-uusapan, La Union. Gustong-gusto daw ng mga tagahangan niyang Thai na manalo ng Miss Universe Philippines. Gaano ba katotoo na talagang maingay ang pangalan dito ni La Union? To be honest ako para sa akin, yes, marami ang nakakapansin sa galing nila Union pagdating sa mga international fans, hindi lang sa Pilipinas. Kahit nga, di ba, yung mga vloggers na from another country ay naniniwala sila na sila Union ang dapat manalo ng Miss Universe after ng closed door interview. Kasi nga naman sa ipinakita nila Union sa mga nagko-question sa kanya na hindi siya Pilipina at ayan na, sobrang kitang-kita natin na talagang kung gaano ang puso niya na maging isang Pinoy. And then ako para sa akin, napakaswerte natin dahil meron tayong kandidata na katulad nila Union dito sa Miss Universe Philippines at nagbabaka sakali at tinatry na mailaban ang Pilipinas sa Miss Universe more than doon sa Miss USA na katulad ng nangyari kay Arbony na naligwak tayo. Kumbaga parang kay Arbony kasi parang hindi tayo nagkaroon ng opportunity na ilaban tayo ni Arbony sa international or sa Miss Universe. Ayun, nilaban niya ang USA at naging Miss USA nga siya at naging Miss Universe nga ng USA. So ako, para sa akin, siguro mas nakikitaan ko ng potential ngayon talaga sila Union at napakaswerte at nagpapasalamat ako kay La Union na gusto niyang ilaban ang Pilipinas sa Miss Universe, di ba? So, yun. So, sa mga tagahangan, yung mga Thai, ay talaga naman sinasabi nila, gusto talaga nila sila Union. At sobrang bumibilib sila sa ipinapakitang galing nila Union. Ewan ko ba sa ibang Pinoy, bakit hindi nakikitaan ng potential at ng galing etong yung pambato natin, di ba, na sila Union. And then, let's see, ako hanggang ngayon, nakikitaan ko pa rin na sila Union ang kayang manalo ng Miss Universe Philippines.
So, agree ka ba doon? So, kung agree ka, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Syempre, maraming pong salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.